Musta? May bagong malupit na anime tayo ngayon. Like at subscribe ka na rin para lagi kang bida sa kwentuhan ng barkada nyo, at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Isang pangmalakasang flashback na nga ang pinakita kung saan naganap 3 years ago sa isang isla, kung saan kinalaban ng mga tinaguriang hunters ang lupon ng mga dambuhalang langgam. Ngunit sa kasamaang palad ay matindi ang puwersa ng nasabing mga halimaw na siya nang ang kinasawi ng ilan sa mga hunter. Hanggang sa bigla na nga dumating sa eksena ang panibagong grupo ng hunters na kabilang na si Kuya Healer na nagngangalang Byunggo na agad tinugunan ang mga sugat ng isa sa mga nakaligtas na hunters, ang pangmalakasang Sakuragi ng grupo na nagngangalang Yuno, at ang malathor sa paganap na kuryente na pinakilalang si Yanso, na lubos kinatuwa na nga ng mga sugatang hunters at nandirito na nga raw ang mga S-rank hunters. Isang dambuhalang puting langgam na nga ang sumalpot mula sa kung saan, na ayon sa mga S-rank hunters ay maaring leader ng mga nasupil nilang pulang langgam, dahil nga dito ay ipinaubaya na nila ang mga sugatang hunters kay Byunggo habang sila Yuno at Yansuk naman ay rekta binanata na nga ang dambuhalang langgam. Nakalaunan nga sa kabila ng lakas ng kaharap na antek ay nagawang talunin ng mga S-rank hunters. Nako, mukhang mali tayo boy, di pa yun leader, ika na nga lang ni Yansuk nang makita ang pagdating ng sandamakmak na mga puting langgam. Eddie more enemy mas happy, banat naman nga ni Yuno na mala super saiyan na nag-flex ng muscles niya. Samantala, sa isang banda ng isla ay pinakita naman itong si Boy Labo, na pinakilalang si Mr. Choi kasama ang ilan pa sa mga hunters. Na nagpasikat na nga rin ng kanyang mga paapoy-apoy na siya nang ang binato nito sa grupo ng mga halimaw na langgam na papunta sa kanila. Ngunit matindi talaga ang rasa ng mga langgam na ito at di man lang nagalusan ang mga puting langgam at tanging mga pulang langgam lamang ang nadala niya, sabay lusob na rin ng kanyang mga kasamahang hunters. Isang dekada na nga raw ang nakakaraan simula nung bigla na lamang nagsilutangan ang mga portals na nagkokonekta sa mundo sa ibang dimensyon, kung saan laman ang samit-saring mga halimaw at magical beast. Sa kasamaang palad ay wa-epek dito ang mga baril o anumang sandata ng sangkatauhan at tanging mga awakened lamang na may mga espesyal na abilidad ang kayang makalaban sa mga ito, na tinaguri ang hunters. S-rank bilang pinakamalakas hanggang sa A-rank na pinakamahina, at once awakened na nga raw, kahit todo tumblang kapakaka-grind ay wala nang ay lalakas pa ang nakagisnan mong abilidad. At ayun na nga, balik sa kasalukuyan 3 years later noong mga kaganapan kanina, isang portal ang pinakita, sabay pinakilala itong si Mr. Kim at tropa nitong si Mr. Park, na balik sa pag-raid at buntis daw ang asawa niya. Ayon naman kay Mr. Kim ay solve ang problema nito sa pera kung sakaling maging matagumpay ang kanilang raid mission. Tila natigilan naman ang lahat ng dumating na at pinakilala ang ating bida, na si Jin Woo-sung. Nalubos pinagtaka na nga ni Mr. Park at kung malakas daw ba ang bagong dating na binata dahil binabati ito ng lahat. Natawa naman si Mr. Kim at kabaliktaran daw ito ng sinabi ni Mr. Park, at ang binatang nasa kanilang harap ay ang tinaguriang pinakamahinang hunter sa buong sangkatauhan, na maging sa mga A-rank dungeons ay nagkakade-ospital pa. At since nandirito nga raw ito ay nangangahulugan na madali lamang ang dungeon na kanilang tatahakin. Samantala, buntong hininga na nga lang ang bida natin sa kabila ng mga narinig nito, ngunit wala naman daw siyang magagawa dahil totoo naman, hanggang sa nagulat na nga ito ng kumustahin ng isang dalaga na nagngangalang Juhi. Sa Smeriasep naman Jinwoo injured ka na naman, galit na pagsalubong na nga sa kanya ng dalaga. Malayo naman daw sa bituka kaya huwag na masyado mag-alala itong si Juhi, sabay kwento na nga ang binata na wala raw kasi silang healer sa nakaraang raid nito. Nabwisit na nga itong dalaga at dapat daw may healer sila palagi ngunit kinontra na naman ng binata at sadyang mahina lang daw talaga kasi siya, tsaka sanay naman na daw siya kaya huwag na itong masyadong ma-high blood. Kalaunan ay nagpresente na nga itong pinakilalang si Song Chiol bilang kanilang captain sa magaganap na raid, na malugod na sinang-ayunan na nga ng ibang hunters since ito raw ang pinakamataas ang rank sa kanila. Sa kanilang pagpasok ay nagpahabol pa nga ng pagbiro itong si Mr. Kim at huwag nga raw lalayo sa kanila ang binata kung ayaw nitong ma-injure na naman. Habang itong si Jinwoo naman ay lubos nag-aalala at simpleng kutsilyo lamang ang dala, at ito nga lang daw ang abot ng budget niya, na mas okay na rin daw kaysa wala. Sa kanilang pagpasok ay napalaban na nga agad sila Jinwoo, na tuwang-tuwa sa nakuha nitong magic gem mula sa mga goblin. Ngunit sa kasamaang palad ay bumigay ang daladala nitong kutsilyo kaya ayon nadale ng isa sa mga goblin.
Agad tinugunan na nga ni Juhi ang mga sugat nito bilang kanilang healer, habang ang iba ay busy lahat sa pakikipaglaban sa mga nakasagupang goblins. Samantala, may sensinang usapan naman ang hatid ng dalawang ito at nitanda na pinakilalang si President Go, ukol sa napagmitingan nila ng gobyerno nila, na dinedemand sa kanila ang patuloy na pag-supply ng mga nakukuha nila sa mga dungeon, na ayon kay President Go ay okay lang naman dahil dito sila kumikita. Gamit nga raw ang mga magic gems na nakukuha nila sa mga magic beasts ay nakakagawa sila ng malalakas na sandata na pansupil sa mga nasabing halimaw. Kasama na rin ang mga mana crystals bagamat di kasing effective ng mga magic gems pagdating sa paggawa ng mga sandata. Dito na nga nabahala si President Go dahil nais ng gobyerno nila na gamitin ang mga nabanggit na gems at crystals para sa panibagong source ng enerhiya at mag-generate ng elektrisidad gamit ang mga ito. Balik kila Jinwoo naman, nagawa na ngang matalo ng kanyang mga kasamahan ang mga nakaharap na halimaw sa dungeon. Samantalang itong si Juhi naman ay lubos ang pag-aalala sa kanya at lagi na nga lang daw siya napapahamak, na siya ring nagpaisip sa ating bida dahil sa buhis buhay na siya lahat-lahat ay kakarampot na rank magic gem lamang ang nakuha niya. Hoy, may kuweba rito, pagtawag na nga sa kanila ng isa sa mga kasamahan nila at may nakitang isa pang kuweba sa loob ng dungeon. Dito na nga sinabi ni Mr. Song na usually sa mga sitwasyon na ganito ay dapat i-report muna nila sa Hunters Association at maghintay sa mga susunod na utos, ngunit agad kinontra nila Mr. Kim at Park, at D-rank dungeon lang naman daw ito, tsaka buntis daw asawa ni Mr. Park, kakarampot na nga lang daw ang loots nila ay mababawasan pa kung sakaling may mga makisawsaw pa sa kanilang ibang hunter, ika na nga ng mga swap-ang na hunters. Gets ko kayo, pero delikado parent at di natin alam ang kaakibat na panganib nito, ribat naman ni Mr. Song, na kilaunay dinaan na lamang sa pagboto ang diskosyan nila. 6 ang gusto pumunta, 6 rin ang ayaw tumuloy, at since si Jinwoo na lamang ang di bumoboto ay dito na nga nakadepende kung tutuloy sila o hindi. Bagamat natatakot ay mas nang ibabaw ang pangangailangan nito at nasa ospital raw kasi ang kanyang nanay, tas magko-college pa kapatid niya, kaya kailangan niya raw ang pera. So ayun o ang bida natin. Samantala somewhere sa kung saan, ay ipinakita naman itong si Mr. Choi kausap ang kanyang Alip Ores, na nagre-recruit ng mga panibagong hunters para sa kanilang guild, ngunit mukhang mahihirapan na nga raw sila makahanap ng mas malakas pa sa talent nilang si Cha Hae-in, sabay pinakita ang isang dalaga na atap ang atao na hinarap ang riding in tandem sa kung saan. Binasak nga lang nito ang pagkuha ng ninakaw na bag ng mga kawatan. Ngunit dahil sa patamblang naganap nito ay natanggal ang sombrero nito, at nakilala ng mga tao, ang S-rank hunter na si Cha Hae-in, sabay sibat ng mock honor ng mga tagahanga niyang persons. Sorry na nga itong si Jinwoo kay Juhi at dahil nga raw sa boto niya ay napilitan tuloy itong dalaga na sumama pa, at sana okay lang daw ito. Anong okay? Mukha ba ako okay? Kanina mamatay-matay ka na tas ang lakas ng loob mong tumuloy pa? Try mo tanungin utak mo kung okay lang ba yan, pagkabwisit na nga sa kanya ng B-rank hunter na si Juhi. Abat kilaunay biglang kabig na nga si ate at sinabing kung talagang gustong humingi ng tawad ng binata ay i-library na nga lang daw siya nito next time, na kinagulat na nga ni Jinwoo. Natigilan na nga sila ng isang dambuhalang pintuang sa kanila ay bumungad at ngayon nga lang daw sila nakakita ng ganito. Bida-bida na naman nga itong si Mr. Kim at nandito na nga raw sila at di pwedeng umuwi silang wala man lang napala, at dito rekta na nga nilang pinasok ang kakaibang kwarto, kung saan sumalubong na nga sa kanila at lubos pinagtaka ang mga dambuhalang estatwa na laman ng nasabing silid, lalo na ang nasa gitna na lubhang kakaiba at pinakamalaki sa lahat. Pumukaw na nga sa atensyon nila ang isang plake, na nagsasaad ng mga kasulatan, The Commandments of the Kartenen Temple. First, worship the God. Second, praise the God. Habang binabasa ni Mr. Song ang mga commandments ay kinalabit naman ni Juhi itong si Jinwoo at nakita raw nitong gumalaw ang mata ng estatwa, hanggang sa magulat na nga silang lahat nang biglang magsara ang pintong kanilang pinasukan kanina. Galit na nga si kuya at ito na nga raw ba ang sinasabi niya, kaya ayaw niya sana sumama. Sa kanila na nga raw lahat ng makukuhang loot at uuwi na siya. Ngunit di pa man natutulak ang pinto ay namaalam na nga ito sa earth at sumalangit nang atikihin ng isa sa mga estatwa. Ano pa nga ba at takot na ang bomb alert sa buong kwarto, yan kasi mga swap-ang at bobo. Maging ang bida natin ay di na makagalaw sa takot, sabay tinitigan ang estatwa sa dulong nakakakilabot, at sa gulat nito nang titigan siya ng estatwa ay napa-flashback ng buong journey niya sa buhay,
at sa tanan nga raw ng mga napagdaanan niyang paghihirap at kasawian sa mga raids, na bagamat low-level raids ay buhis-buhay na para sa kanya, paulit-ulit habang siya ay nakaobserba lamang sa paligid, tinitignan ang bawat mga sitwasyon na pwede siyang sumingit, ay sa kung di malamang dahilan ay tila instinct na napasigaw na pangaraw ang lahat, at siyang tunay nga ay bigla na lamang bomb iron ng atake ang dambuhalang estatwa gamit ang malalaser nitong mata. Di may pintang mga mukha at todo-todong takot na nga ang nadama ng lahat, at paano raw ba sila napunta sa paisting sitwasyon na ito? Huwag kayo gumalaw kundi malilintikan tayo lahat, sigaw na nga ni Mr. Song sa kanilang lahat sabay nilapitan si Jinwoo at kung di nga raw sila tinimbrihan nito ay baka nakikipagtungits na sila kay Papa God ngayon. Dito na nga napansin ni Jinwoo ang putol na braso ni Mr. Song na nagpatulong sa kanya na agapan nito. Dahil mukhang wala raw sila maaasahan kay Juhee na nagmoment na sa tabi. Kwento naman ni Mr. Song na sa dinami-dami raw ng mga naging raid niya ay sigurado raw siya na di lang basta B-rank ang higanteng kalaban, at maaring isa itong A-rank monster o baka nga S-rank pa, paliwanag na nga nito kay Jinwoo. Dito na nga napasok ang usapan nila sa commandments na saad ng stone tablet kanina, at napagtanto na maaring ang sinasabing God dito ay ang dambuhalang higanti na nasa kanilang harapan. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa ay bigla na nga lang umeksena ang isa sa kanilang mga kasamahan, at nagdadadada na di raw siya pwedeng basta na lamang mamatay sa lugar na ito, kung kailan pang nakakuha na siya ng kontrata sa isang bigating guild. Bida-bida na nga itong malaflash na Amba papunta sa gate ngunit sa kasamaang palad ay natusta lamang ang tanga-tanga. Bukod sa takot ay mas naging malinaw na nga sa kanila na anumang oras gustuhin ng halimaw ay maaari silang tapusin ito. Kaya lubos pinagtaka kung bakit hindi nito ginagawa. Teka Mr. Song, ano nga ulit yung unang commandment? Bigla ang tanong na nga ni Jinwoo sa kanilang leader. Sinagot naman agad ito ni Mr. Song at dito tila napagtanto ng ating bida kung ano ang nangyayari, sabay unti-unting tumayo na tila may gustong subukan. Nang biglang mag-react ang dambuhalang estatwa sa kanyang pagtayo ay dito na nga napagtanto ni Jinwoo na tama ang hinala niya. Sabay sinabihan ang kanyang mga kasamahan na magbow sa harap ng rebulto. Pagtataka naman ang nadama ng lahat at bakit daw kailangan nilang magbow. Ayon naman kay Jinwoo ay ito raw ang ibig sabihin ng unang commandment, ang revere o paggalang sa God. Kalaunan ay sumunod na nga lang rin ang iba bagamat may mga pagdududa. At siyang tunay nga sa gulat nila, bukod sa durodemonyong smile ng rebulto, ay tila kumalma na ang nasabing dambuhalang estatwa. Tayo naman na nga agad si Kuya Kulot, at dito nakumpirma na ligtas na silang tumayo at gumana ang kanilang ginawa. Yehey na nga ang mga tanga at ligtas na raw sila, hanggang sa dito muli na naman silang nagulat ng bigla na lamang tumayo mula sa kanyang pagkakaupo ang rebulto na sa kanila ay nagpapakabog ng todo-todo. Sa Smeriasep kala ko tapos na, ano na Jinwoo, ikaw bida dito ano nasabi sa'yo ni Direk, tanong na nga ni Mr. Song sa kanya. Muli na naman ngang nataranta ang lahat habang itong si Jinwoo ay nabahala na naman at napaisip sa pangalawang commandment, kung saan nakasaad na praise God o purihin ang Diyos. Dito na nga bida-bidang sumingit ang isa na naman sa kanilang kasamahan, kung saan may paluhod-luhod pang ganap na dinasalan ang papalapit na dambuhalang rebulto. Hanggang sa magulantang na naman nga ang lahat ng bigla na lamang itong inapakan ng rebultong pang-ising-isi na naman. Ano pa nga ba at kanya-kanya na naman ang takbo ang mga bobo? Sa takot na sila ang susunod na mapagtripang apakan ng rebulto. May mga pa-flashback na nga rin si Kuya Kulot at di nga raw siya pwedeng mamatay dito, pero ayon, sumalangit na rin ang kaluluwa di na lang kasi tumakbo ang tanga. Praise God, anong bang kapuri-puri sa hinayupak na rebultong yan, pangangamba na nga ni Jinwoo habang tumatakbo kasama itong si Juhee. Gamit ang kanyang utak di tulad ng iba na puro lang putak. Ay lubos pinag-aralan na nga ni Jinwoo ang sitwasyon, at inobserbahan ang paligid. Hanggang sa dito mapansin na nga niya na may mga naiibang rebulto na may hawak na mga instrumento, at gaya kanina, ay iminungkahi sa kanyang mga kasamahan na tumakbo papalapit sa mga nasabing rebulto. Isa-isa na ngang nagsilapitan ang mga ito sa mga rebultong may instrumento at dito siyang tunay nga ay bigla na lamang tumutugtog ang mga nasabing rebulto at di na sinusundan ng dambuhalang nag-uurumintadong rebulto. Abat kung sino pa nga ang nakadiskubre ng pangalawang commandment ay siya patuloy na pa-trouble, dahil sa pab-ibong babaeng ito, tas sa huli FA friendzone ka lang naman sa Smeriasep iwan mo na nga lang yan, pag sarap iba kaharap, pero pag hirap help kuno tas ikaw hinahanap.
Ayun na nga at si Jinwoo na tuloy ang hinabol ng pang-ising-ising rebulto, at muntik-muntika na ngang Map Isaac, buti na lamang at matindi ang determinasyon ng ating bida na mabuhay, at barely na nakaligtas ng buhay. Sa wakas ay tumigil na rin ang rebulto sa pagwawala ngunit sa kasamaang palad, ay namaalam na isang paa ni Jinwoo at di na magawang makalakad. Todo burn na nga ng hilang spell niya itong dalaga ngunit since malala ang tama ni Jinwoo ay wala na itong magawa pa, hanggang sa napunta na nga ang mga ito sa sisihan, at kasalanan kuno ito lahat ni Mr. Song, ika na nga ng swap ang na si Mr. Kim. Banat naman nga ang iba at si Mr. Kim raw ang may kasalanan dala ng kaswapangan nito. Naramibat din at mayorya raw ng boto ang nagdala sa kanila dito kaya huwag daw sila basta naninisi at nagtuturo. Sa gitna ng kanilang pagdidiskusyon ay bigla na naman nga umeksena ang rebulto at isang kakaibang altar ang basta na lamang lumutang sa gitna ng silid na kanilang pinagkakakulungan. Ayon kay Jinwoo ay ito na marahil ang pangatlong commandment na prove your faith to God. Kung saan ang paglutang ng isang altar ay nangangahulugan na may kailangan silang ibigay o isakripisyo sa Diyos. Iba rin talaga hulma ng bituka nitong si Mr. Kim na agad binunot ang espada niya at itinutok kay Mr. Song, at ito raw dapat ang isakripisyo at panagutan ang lahat since ito ang leader nila. Oo na nga lang si Mr. Song nang matapos na, at dito kinagulat na nga nila ng isang apoy ang nagsindi nang makapasok sa altar si Mr. Song. Agad ikinonsulta na nga ito ng leader kay Jinwoo at ano raw ba ibig sabihin nito, ngunit maging ang binata ay walang ideya sa nangyayari. Kaya iminungkahi sa kanyang mga kasamahan na ay lapit siya sa altar ng kanyang mapag-aralan. Bagamat may pag-aatubili ang mga ito ay sinunod din naman siya, at sa kanilang pagpasok sa altar ay siya na naman ngang pagsindi ng mga apoy sa paligid nito. Ano Jinwoo, may ideya ka na ba? Ika na nga ni Mr. Song. Wala naman maisagot si Jinwoo kaya tinanong na lamang ang leader kung sakali ba ay may susunod sa kanila at magre-rescue. Maari raw ngunit since mag-iisang linggo na ay di siya nakakasigurado na aabutan pa sila ng mga ito kung nagkataon, sagot na nga ni Mr. Song sa kanya. Lubos na bahala na nga si Jinwoo at 7 araw daw inaabot ang tuluyang pagbubukas ng isang gate, na kung tawagin ay dungeon break, at nagbibigay daan para sa mga halimaw ng nasabing dungeon na makatawid sa kanilang mundo. Ito nga raw ang isa sa mga layunin ng dungeon raids, ang masupil ang dungeon boss sa lalong madaling panahon bago pa sila abutan ng isang linggo. Kaya kung sakaling mab-aigo raw sila ngayon, ay magre-resulta sa pagtawid ng animal na rebultong kanilang kaharap. Kalaunan ay tinawag na nga rin niya sila Mr. Kim at Juhi na samahan sila sa altar, at nang masindihan na lahat ng apoy sa altar ay bigla na lamang nag-activate ang pangalawang raya ng mga apoy na kulay blue. Sabay pinto ng silid ay biglang bumukas, na nagbigay pag-asa na nga sa lahat ngunit nangangamba peren kung trap lang daw ba ito. Natarante na naman nga ang lahat ng bigla na namang gumalaw ang mga estatwa at sa kanila ay unti-unting lumalapit, hanggang sa mapansin na nga ni Jinwoo na tumitigil ang mga ito kapag tinititigan kaya iminungkahi sa kanyang mga kasamahan na huwag alisin ang kanilang mga tingin sa mga nasabing estatwa. Sa kasamaang palad ay kinain na nga ng kaba at takot si ate girl mong nakaalalay sa pilay nating bida, na siya nang Kumar ay pas ng takbo papalabas ng silid. Sa gulat ng lahat ay nagawa nga nitong makalabas, kasabay ang pagkamatay ng isa sa mga pulang apoy at slight na pagsara ng gate sa silid. Pilit inaalisa na nga ni Jinwoo ang lahat ng mga pangyayari simula kanina at sa pinakaunang commandment, at maaaring ang pangatlong commandment ay sinusubok lamang ang kanilang paniniwala since prove your faith to God nga ito. At marahil isang malaking patibong lamang ang pagbukas ng pinto, na dala na rin ng takot at panganib, ay nagbibigay ng false hope sa lahat. Bagamat pang malakasan ang mindset ni Jinwoo ay iba naman ang takbo ng utak ng ilan sa kanyang mga kasamahan, gaya nitong si Kuya na Kumar ay pas na rin ng takbo at sila ay iniwan. Napasigaw na nga lang si Jinwoo at sinabing wala nang iba pang gagalaw kundi talagang malilintikan na sila, basta't panatiliin lang daw nila ang kanilang mga mata sa mga estatwa ay magiging ligtas sila. Paliwanag na nga niya na ang mga blow na apoy ay tila timer, at kung sakaling maubos ng di sila nabibigo sa pagsubok, ay siya nang ang tagumpay nila at paglabas ng ligtas. Ngunit paano raw kung kabaliktaran ang mangyari, banat na naman nga ng swap ang nega pa, na si Mr. Kim, na todo drama na with matching payak-iyak pa at bagamat nagpapasalamat kay Jinwoo dahil ito raw ang rason kung bakit buhay pa sila hanggang ngayon, ay di raw tulad nito na binata ay pamilyado raw siya kaya hindi siya pwedeng mamatay na lamang, na ayon nga at iniwan na rin sila at umalis na. Umalis na kayong dalawa,
Sa tingin ko ay basta't may maiwan na isa sa atin ay mananatiling bukas ang gate. Mga bata pa kayo kaya mahaba-haba pa ang buhay nyo. Sige na Juhi, ikaw na bahala kay Jinwoo. Ika na nga sa kanila ni Mr. Song. Sa kasamaang palad ay todo nang hihina na nga ang dalaga, dala na rin ang kakahil nito kay Jinwoo. Kayo na lang Mr. Song umalis, ika na nga ng binata. Di ba sabi ko ako na magpapaiwan, ribat naman nga ni Mr. Song. Sa Smeryasep alangan naman ako magbuhat kay Juhi kita nyo putol na nga pa ako, pagkabwisit na nga ni Jinwoo, hahaha gago. Napa-shut up na nga lang si Mr. Song sabay pinatulog si Juhi nang di na magpumiglas pa. Sabay rekta umalis na kasama ang Gaga, habang si Jinwoo naman ay naiwan na ngang mag-isa sa loob ng dungeon. Pilit pang ang nanlaban nitong si Jinwoo ngunit sa kasamaang palad ay ano ba naman laban nito sa mga dambuhalang rebulto, na pinagbabalibag na nga siya at kung ano-ano pa. Binalot na nga ng galit at puot si Jinwoo sa mga kaganapan, sa pagiging pinakamahinang hunter niya, sa buhay niya, sa mga problema niya, at bakit sa lahat-lahat siya pa napunta sa sitwasyong ito sa kabila ng mga ginawa niya para makasurvive sila, sa pagiging makasarili at gago ng mga tao. Ayaw ko pa mamatay, nabanggit na nga lang ni Jinwoo sa sarili niya at kung mabibigyan lang daw sana siya ng isa pang pagkakataon, at nang ilalast hit na siya ng isa sa mga rebulto, at saktong naubos ang timer na apoy, ay bigla na lamang lumutang ang isang notification ukol sa secret quest na Courage of the Week, at na-acquire daw ni Jinwoo ang qualifications para maging player, at dito pinakita na pinili niya ang yes. Sa gulat ni Jinwoo ay nagising na lamang siya sa isang ospital, at lubos pinagtaka na buo peren ang kanyang katawan. Napaisip na nga ito kung panaginip lang daw ba ang mga nangyari sa kanya, hanggang sa malihis na nga atensyon ni Jinwoo sa pagpasok ng mga lalaking ito, na nagpakilalang sila Woo Jinchul, ang manager ng Hunters Association Surveillance Team, at ang kasama nitong si Kang Tae-shek. Ano kailangan sa akin ng mga taga-Hunter Association, pagtataka na nga ni Jinwoo sa mga ito. Paliwanag na nga ng mga ito na 3 araw na raw siyang walang malay, na kinagulat na nga ng bida natin kaya napatanong kung kumusta raw sila Juhi at Mr. Song. Kwento na nga ng mga lalaki na todo-todong trauma raw ang natamo ni Juhi kaya ayon hanggang ngayon ay under care ng psychiatric care. Habang itong si Mr. Song naman ay di raw nila sigurado at baka mag-retire na sa pagiging hunter sa kadahilanang naputol nga ang braso nito sa nakaraang insidente nila. 6 nga lang daw ang nakasurvive sa nasabing double dungeon na napuntahan nila Jinwoo, na bagamat alam naman daw ng lahat ng mga hunter na delikado ang kanilang trabaho, ay lubhang bihira raw ang ganitong karumal-dumal na pangyayari. Ngunit ang lubos na pinagtataka raw nila, nang makarating na sa dungeon ang White Tiger Guild na pinagsumbungan ng mga survivor, ay wala silang ibang nakita kundi ang katawan lamang ng binata at walang templo o mga rebulto na nabanggit ng mga survivor. Imposible nga raw ito ika na nga ni Jinchul at mahirap paniwalaan ngunit sadyang pare-parehas at tagmang-tugma ang statements ng mga survivor para isawalang bahala. Sabay tinanong na nga itong si Jinwoo, bagamat espekulasyon lamang nila, kung naranasan daw ba nito ang tinatawag na second awakening. Lubos na gulat na nga itong binata sa naging tanong ng hunter, at napaisip na sobrang rare ng tinutukoy nitong second awakening, ngunit sa loob-loob niya ay tila nagbigay din pag-asa na baka naman totoo at lumakas na siya. Para malaman ito ay may dala na ngang mana meter ang dalawa, habang itong si Jinwoo naman ay di may tago ang pagkasabik na malaman kung ano na ang nagbago sa lakas niya. Walang ano-ano'y nadismaya na nga ang dalawa sa kanilang nakita sabay umalis na, at sinabing ngayon lang sila nakakita ng may 10 na power level lamang, na usually dapat 70 man lang sa isang normal na A-rank hunter, kaya lubos nilang kinahihiwagaan sa kung papaano nga raw nakasurvive itong si Jinwoo sa nasabing dungeon. Di naman nga naitago ni Jinwoo ang pagkadismaya, ngunit mas pinagtaka ang isang notification sa kanyang harap at bakit tila siya lang daw ang nakakakita, at dito na nga niya naalala ang parehas na mga notification sa nakaraan na inaakala nito na panaginip lamang. Bisita mode na nga sa kanya ang kanyang kapatid na si Gina na todo pinagalitan siya at lubos daw silang pinag-alala, na lagi na nga lang daw nap-apa trouble at na-ospital, habang itong si Jinwoo naman ay napangiti na lamang at di inakalang makikita pa ang kanyang kapatid. Anong iningisingisi mo dyan? Sa susunod na mangyari ito, aalis na lang ako sa eskwelahan para rekta na magtrabaho ng di ka na mag-hunter-hunter na yan, banat na nga sa kanya ng buwisit sa kanyang dalaga. Sorry na nga lang si kuya sabay tinanong na lamang ang kanyang kapatid kung nakikita raw ba nito ang notification sa kanyang harap.
Lubos na bahala na nga ang kanyang kapatid at ano raw pinagsasasabi nito, at baka kailangan pa nito ng masusing check-up lalo na sa utak, pero mukhang okay naman na daw ito kaya nagpaalam na lamang sa ating bida. Samit-saring notification na nga ang bumungad dito kay Jinwoo ukol sa pag-assist kuno ng system sa ating bida na tinagurian nito bilang player, at may penalty kung sakaling hindi makapag-comply. Meron din message tungkol sa isang reward ngunit mas pumukaw sa atensyon ni Jinwoo ang tungkol sa daily quest na strength training. Pagbukas ng mensahe ay bumungad na nga sa kanya ang tungkol sa 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats, at 10 kilometro na pagtakbo, at may pa-warning na kung sakaling di niya raw magawa ay may kaakibat na parusa o penalty. Inihiga na nga lang ito ni Jinwoo at anong klaseng joke raw ba ito, tsaka nagkade-ospital na nga raw siya lahat-lahat magpupush up pa siya sa Smeriasep naman, ika na nga ng ating bida. Samantala, ibinalita naman ng dalawang hunter kanina kay Chairman Go ang tungkol sa ating bida at mali nga raw sila na dumaan ito sa Second Awakening. Maging ang chairman ay nahihiwagaan din sa mga pangyayari ngunit okay na rin daw at hindi nagresulta sa dungeon break. Somewhere sa kung saan ay ipinakita naman itong si Miss Cha na pinakiusapan ni Mr. Choi na maging instructor sa papalapit na B-rank raid ng kanilang guild, na magsisilbing test at practical training na rin sa kanilang bagong recruits. Bagamat nagulat ang dalaga at medyo diskumpiyado raw siya sa abilidad niya na maging mentor ay ipinabatid naman ng guildmaster ang tiwala nito sa dalaga at talento nito bilang isang hunter. Balik sa ospital ay bigla na nga lang nagising si Jinwoo gawa ng isang kakaibang lindol na kanyang naramdaman, at nagulantang nang makitang napunta siya sa isang desyerto na may dambuhalang halimaw, na resulta na nga ng di niya paggawa ng daily quest niya. Biglang lutang naman ang penalty quest kung saan kailangan niya makasurvive ng 4 na oras sa loob ng nasabing dimension. Wala nang ang nagawa ang ating bida bagamat lutang parent at baka panaginip lang ang lahat, kundi tumakbo na lamang mula sa mga dambuhalang centipede na kung saan-saan nagsisilutangan, habang sa ospital naman ay todo hanap din sa kanya ang mga nurse nang bigla na lamang siya mawala sa kwarto niya. Barely na ngang nakasurvive ang bida nating di na halos makahinga sa pagod nang matapos na ang oras ng kanyang penalty quest, na siya na nga niyang pag-teleport balik sa kwarto niya sa ospital, na nagkahimatay-himatay na nga nang mahanap ng mga nurse. Samantala, nabalitaan naman na nga ni Juhi ang tungkol sa paggising ni Jinwoo kaya agad napapante sa ospital nang may ngiti sa mga labi nito. Natigilan na nga ito nang makita si Jinwoo na todo jogging sa labas ng ospital habang pinagchichismisan ng mga nurse na lubos ang pagkamangha sa ating bida sa kabila ng mga pinagdaanan nito. Sabay umalis na nga itong si Juhi at tila nakaramdam ng hiya sa binata. Samantala, pahinga mode na nga si Jinwoo habang nagmumuni-muni sa mga nadiskubre niya this past few days, kung saan nakumpirma niya na di raw imahinasyon ang mga notification sa harap niya. At sa tuwing natatapos niya ang isang daily quest ay may 3 klase ng rewards daw itong ibinibigay sa kanya. Ang full recovery kung saan tanggal pagod at sakit katawan, pangalawa ay ang ability points na kanyang nakukuha at siyang nagpapalakas sa kanya ng unti-unti, na pang-ising-isi na nga at parang laro lang daw, at ang pangatlo ay ang random loot box, na nagbigay na nga sa kanya ng isang kakaibang susi, sa isang instance dungeon, na lubos pinagtaka na nga ni Jinwoo dahil puro daw bandage at ballpen lamang nakukuha niya sa mga nakaraang araw. At syempre, mawawala ba naman pa flashback kung saan ipinakita mga kaganapan 4 na taon na ang nakakaraan, kung saan bigla na lamang hinimete ang hermit nila Jinwoo, hanggang sa napag-alaman na nga nila sa ospital na may eternal sleep disease ito o kung tawagin ng mga doktor ay final rest, isang sakit na basta na lamang lumutang nang nagsilabasan ang gates sa kanilang lugar, at theory ng mga doktor na marahil dahil sa exposure ng mga tao sa mana. Ayon din sa mga doktor ay life support lamang ang tanging mabibigay nila sa ngayon sa nasabing sakit. Habang nagmumuni-muni sa kanyang pa-flashback ay todo workout naman ang ating bida, at dito ipinakita rin noong mga panahong naramdaman niya ang kanyang awakening at naging hunter. Nalubos ibinida na nga nito sa kanyang kapatid dahil magagawa na nga raw nilang ma-afford ang treatment ng kanilang mama. Ngunit since ubod ng hina itong bida natin ay di ganoon kaganda ang naging pakikitungo sa kanya ng kapwa mga hunter, na siya nang nagbigay ng matinding hugot kay Jinwoo at lubos na panggigigil na lumakas. Matapos ang kanyang mga paganap ay rekta pinuntahan na nga ng binata ang instance dungeon na pagbubuksan ng susi na nakuha niya kamakailan, na nataranta pa nga noong una dahil biglang nagsara noong siya ay pumasok na. Ngunit nang makita ang isang dalaga na basta na lamang nakadaan ay napagtanto na nasa ibang dimension siya.
Mukhang ibang araw ito kumpara sa normal na mga dungeon lamang, na ikinabahala na nga ni Jinwoo dahil akala niya pwede niya lamang takbuhan kung sakaling mahirapan siya, hanggang sa bigla na nga lang lumutang ang isang notification na nagsasabing di nga raw siya pwedeng makalabas hanggat di niya natatalo ang boss o magamit ang isang teleportation stone. Hype na yan ranked dungeon nga nagkakade-ospital na ko ng may mga kasama, paano ko ngayon tatapusin tong dungeon na ito ng solo lang ako, pagkabahala na nga ng kinakabahan nating bida. Ngunit ano pa nga ba at wala na raw siyang choice kaya eret na, di pa man nagtatagal sa loob ng dungeon ay bumungad na nga kay Jinwoo ang grupo ng goblins na ito, na rekta pinagtulungan na nga ang binata, sabay na pa-flashback na naman sa kanyang nakaraan kung saan lagi siyang nadadali ng mga ito. Ngunit tila na iba na ang sitwasyon at nagawa ng makasabay ni Jinwoo, na kilaunay natalo na nga ang mga kalabang goblins, na maging ang bida natin ay kinamangha at tila lumakas na nga raw siya. Di pa man nakakapagpahinga si Jinwoo ay bigla na namang may lumabas na halimaw, isang steel-fanged lycan base sa name tag nito, na ayon sa binata ay mukhang mas malakas sa mga goblins. Sa kasamaang palad ay todo nanggatag na nga ang tuhod ni Jinwoo sa harap ng nasabing kalaban at tila na trauma na nga sa mga pinagdaanan nito, at kalaunan ay bigla na nga lang siyang dinambahan sabay lumabas ang like at subscribe baka naman, hahaha. Sa mga pag-ilag ni Jinwoo ay dito na nga niya napansin kung gaano kagaan ang kanyang katawan na lubos pinagtaka na nga ng binata, at mas kinagulat pa nga nito ng suntukin ang kalaban ay tumilapo na lamang sa lakas, na marahil ay kagagawan nga raw ng pagtaas niya ng kanyang stats. Dito nakipagsabayan na nga si Jinwoo sa kabila ng takot nito sa lycan, at may pangamba na di peren sapat ang kanyang lakas para matalo ang kaharap na halimaw. Kalaunan ay sumagi na nga sa isip nito na kailangan niya ng sandata kaya agad binuksan ang kanyang inventory sabay hinugot ng isang espada, na siya nang nagpabagsak sa nagwawalang olel na aso. Di pa man nakakapagpahinga si Jinwoo ay muling lumutang ang dalawa pang friends ni lycan kanina, na rekta inatake na nga ang ating bida. Sa kabila ng tatanga-tanga ito at nagkade-estak-estak sa sahig ang espada ay kilaunay nagawa naman nitong matalo ang isa sa mga ito, habang ang isa ay umalis na lamang at tila magsusumbong sa mama nito. Napaupo na nga sa tabi ang binata at dito napansin na nag-level up siya. Na lubos pinagtaka na nga nito dahil kailanman ay di tumaas kahit araw-araw siyang may daily quest. Sa isip-isip na nga nito ay marahil dahil totoong laban na ito kumpara sa mga pa-daily quest niya, sabay na pagtanto na mas effective ang totoong combat lalo na sa pagpapataas ng kanyang level at stats. Napaisip din ito na base sa naging laban niya sa mga olel na aso ay effective ang pagpapataas niya ng kanyang strength stats, kaya matik ito na nga raw ang paglalaanan niya ng stats. Agad pinuntahan niya na rin ang napatay na lycan at nagbaka sakali kung may magic crystal daw ba itong eda-drop. Hanggang sa magulat na nga na isang item, ang lycan fang ang ibinigay nito sa kanya. Lubos pinagtaka na nga ito ni Jinwoo at ang weird daw nang nangyayari sa kanya na tila isang game raw, at ibang-iba sa mga kaganapan ng isang dungeon. Isang notification na naman nga ang lumutang sa harap ng binata na napagtanto nitong isang store, kung saan nagawang may benta ni Jinwoo ang nakuhang item sa halagang 20 gold. Agad itinuon na nga ng ating bida ang kanyang isip sa kung papaano niya malalampasan ang kaharap na kakaibang dungeon, kung saan magagawa niya lamang sa pamamagitan ng pagtalo ng dungeon boss, o yung sinabi kanina na teleportation stone, at dapat matapos niya agad since limitado lang daw ang dala niyang pagkain. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni ay bigla na nga lang lumutang ang sandamakmak na lycan, ngunit sa kabila nito ay di naman nagpatinag ang bida natin na agad nang hinarap ang mga lumusab na steel-fanged lycans. Was-iwas dito, was-iwas doon, buong lakas na sinabayan ang mga kalaban na lycan. Ano pa nga ba at pa-flashback na naman si kuya mo, kung saan ninamnam na naman ang mga hugot at kalungkutan niya sa buhay, sabay pang ising-isi nang ang pinagpapatay ang mga kaharap na kalaban, at todo ang panggigigil na kung talagang lalakas siya sa ginagawa niya, ay taos puso niyang susundan ang rules ng tila laro na system na kanyang nakuha, at dito kalaunan nga ay lumutang ang isang notification kung saan na-acquire niya ang titulo na Wolf Assassin, nang matalo niya na lahat ng steel-fanged lycan na kanyang nakaharap. Sa dami ng pinaslang na lycan ni Jinwoo ay maging espada nito ay nagkade-crack-crack na, kaya naman napagtanto ng ating bida na wala ring kwenta ang mga sandata mapamahal man yan o mura sa harap ng sandamakmak na kalaban at buong araw na labanan. Kaakibat na nga ng titulo niya na Wolf Slayer ang buff kung saan plus 40% damage sa lahat ng kanyang abilities laban sa mga animal-type monsters.
Bukod dito ay nakarami rin siyang loot kasama na ang isang teleportation stone, na nagpaisip na nga kay Jinwoo kung aalis na raw ba siya. Ngunit mas nang ibabaw ang pagnanais nito na lumakas at sayang naman daw ang dungeon kung aalis na lamang siya basta-basta. Bagamat naguguluhan ay tumuloy pa rin si Jinwoo na e-explore ang dungeon, kung saan nakasagupa na nga niya ang iba't ibang halimaw at siya na ring unti-unti niyang pag-level up. Dito na nga niya napansin ang kulay ng mga pangalan ng mga nakalaban, kung saan ang puti ay nangangahulugang mahihina, orange naman ay medyo kalibel niya, at ang pula naman ay malalakas. Dahil nga sa sunod-sunod na pag-level up ni Jinwoo ay pumuti na ang pangalan ng mga Lycan, na nangangahulugan nga raw na lumakas na siya, ngunit ikinabahala pero na wala pa rin itong pan-apat sa dungeon boss na kanyang nararamdaman sa baba, dahil maging itlog niya raw ay nangungulot sa takot. Sa kabila nito ay binaybay pa rin ng binata ang hagdan pababa, at dito nagulantang na nga ng walang ano-ano'y atikihin ng isang halimaw mula sa rumaragasang tubig, sabay bumigay na rin ang espada na kanyang sandata. Oh shit buwisit, ika na nga lang ni Jinwoo nang makita na sa kabila ng kanyang todo-tadong pagpapalevel up ay orange peren ang pangalan ng kaharap na dungeon boss, na nagngangalang King of the Swamp Blue Venom Fang Kasaka. Lubos na bahala na nga si Jinwoo at ano raw laban ng putol niyang espada sa pagkakapal-kapal na kaliskis ng dambuhalang ahas, na agad na nga siyang dinambahan habang ang binata ay walang magawa. Sunod-sunod na atake na nga ang ibinira ni Dungeon Boss sa bida nating nagmalalaroan lamang sa harap ng dambuhalang kalaban. Hype na yan, akala ko pa naman lumakas na ako, pisti mukha lang akong bulati kumpara sa animal na ahas na ito, ika na nga lang ng todo ng gigigil nating bida. Sa smerisep at pa-flashback na naman nga si Jinwoo kung saan binansagan itong pinakamahinang hunter sa buong mundo, na siya na naman ngang pinanghugutan nito habang binubugbog ng dambuhalang ahas. Mahina dito, mahina doon, oo binansagan ako mahina kasi mahina ako, maging ako nahihiya para sa sarili ko, galit na litanya na nga ni Jinwoo. Sawang-sawa na nga raw siya maging mahina, sawang-sawa na raw siyang di nire-respeto dahil mahina, sawang-sawa na raw siyang sinasamantala dahil mabait at mahina, sawang-sawa na raw siyang nagmumukhang tanga at walang magawa sa harap ng mga malalakas na kalaban, kaya buong panggigigil na sinabi na anumang mangyari ay lalakas siya. Sa kabila ng kaliwat kanang balibag sa kanya ng dungeon boss ay ayaw peren talaga paawat ni Jinwoo at patuloy peren tumetayo para lumaban, at sa loob-loob at todo-todo ang kadesididuhan na lumakas kahit ano pa ang mangyari at malayo na nga raw ang narating niya para sumuko na naman, na kalaunan nga ay bigla na lamang nagliwanag kasabay ng nagsusumigaw na puso nito sa laban. At kumpara nga raw sa naranasan niya sa nakaraang pang-ising-ising rebulto ay walang-wala pa itong ahas na ito kaya ano raw ang kailangan niya ikatakot, dagdag pa nga ni Jinwoo na walang sukong sinasabayan ang dambuhalang dungeon boss na kanyang kaharap. Sa kasamaang palad ay waepek talaga ang putol niyang espada sa kapal ng mukha ng utang sa UST sa kapal ng armor nitong kalabang ahas kaya buong panggigigil na inilaan na nga ng ating bida ang kanyang todo-tadong lakas sa pagkakayakap nito sa kalaban. Siyang tunay nga ay dinamay ito ng dungeon boss na pinagbabalibag na naman nga siya ng kumalas sa katawan nito, ngunit wala itong pan-apat sa naghuhumindik na damdamin ng desidido nating bida na di na nga ininda lahat ng tama niya bagkus ay mas pinatindi pa ang higpit ng kapit sa leeg ng ahas, na kalaunan ay pinadala na nga niya kay Papa God. Happy na nga itong si Jinwoo na hinahabol ang kanyang hininga at mukhang lumakas na nga raw talaga siya. Sabay labas ng mga notification ng kanyang pag-level up pati na rin ang pagkatalo niya sa dungeon boss. Kasabay ng pagkatalo niya rito ay nakakuha na nga ng pangmalakasang dagger itong si Jinwoo na may kaakibat na paralysis effects na nagngangalang Kasakas Venom Fang. Bukod dito ay nakakuha rin siya ng potion na nagpapalakas ng depensa ngunit kapalit ang kanyang lakas na kinabahala naman ng binata pero okay na rin at malay daw natin ay magamit niya someday. Kasabay ng pagkatalo niya sa final boss ay siya na nga ring paglaho ng instance dungeon na kanyang binuksan, at sa kanyang paglabas ay lubos pinagtaka kung bakit tila walang katao-tao sa labas. Hanggang sa isang sundalo na nga ang lumapit sa kanya at pinagtataka kung bakit may tao peren sa lugar. Nang makita nito ang putol niyang espada ay agad na nga siyang sinamahan nito papunta sa iba pang hunter at nagkaroon nga ng dungeon break sa lugar na iyon, na siya na nga ring naramdaman ni Jinwoo mula sa malayo. Dito na nga ipinakita ang isang dambuhalang bato-bato kalaban ang ilang hunters na rumesponde sa nasabing halimaw, na todo namumroblema at ang kunat daw ng dambuhalang kalaban. Mula sa malayo ay natanong na nga ni Jinwoo ang mga kaganapan,
Ngunit nabahala dahil low ranks lang daw ang minadaling binuo na team ng Hunters na binubuo ng 8 E ranks at 2 D ranks, buti na nga lang raw at tank yung isa kaya medyo nakakatagal pa sa ngayon ang mga Hunters, ika na nga ng ating bida. Nagulat na nga lang si Jinwoo nang makita si Juhee na kasama ng mga ito, natatanga-tanga lang at mukhang di pa rin okay sa trauma nito. Mula sa likod ay pamorma na nga itong bida natin, at kumpara nga raw sa nakalaban niya kanina ay lubhang mas mahina lamang ang kaharap na kalaban ng mga Hunters, at dito isinibat na nga ang putol niyang espada na siya nang ang nagpabagsak sa dambuhalang kalaban. Yehe na nga ang iba bukod dito kay Kuya Tank na lubos pinagtaka ang pagpagsak ng kalaban sa wala nga silang magawa kanina kahit ano pa gawin nila, at kanino raw nanggaling yung atake gamit lamang ang isang putol na espada, di na nga makapaniwala ang Tank Hunter habang si Jinwoo naman ay bumatsi na sa lugar at di rin makapaniwala na babagsak ang kalaban sa isang atake niya lamang. Bagsakan nyo na rin lods ng like at subscribe ang channel natin, hihihi. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti nang nagbago ang katawan ni Jinwoo kasabay ng pangmalakasang mga daily quest nito, na maging ang mga nurse sa hospital ay kanya-kanya ng baon ng peanut butter at araw-araw pinupulutan ang mga papandesal ng ating bida. Sa Smeriasep Penge kanin hello kuya kumusta ka, ika na nga ni ate nurse na di kinaya ang mga nakita, at sa isip-isip ay napapamura at pambihira raw at ang yummy papa na ni kuya. Dito na nga ibinilite nito kay Jinwoo na discharged na ang binata ngayong araw, at pumunta na lamang sa reception ng maasikaso ang mga paperworks ng binata. Abat di na nga rin pinalampas ni ate nurse ang pagkakataon at hiningi na nga ang contact number ni Jinwoo, bagamat nagtataka ay ibinigay naman agad ng binata at inakala na baka kailangan para sa pag-send ng kanyang test results. Maging si Gina, ang kapatid ni Jinwoo, ay napansin na rin ang mga pagbabago sa ating bida, at pinagtaka na nga kung nagwo-workout daw ba itong binata, at tila tumangkad nga rin daw di tulad ng dati na bansat ito, sabay bye-bye na at papasok na nga ito sa eskwela. Maging si Jinwoo ay nahihiwagaan rin sa katawan niya ngayon, at marahil dahil daw sa mga stats niya at siya nang ang resulta. Nang tignan ang kanyang stats ay dito na nga niya napansin na may mga stats pa siyang di na i-allocate, at napaisip kung sa strength daw ba ulit niya ilalagay, na siyang nagpapalakas sa kanya ngunit kung di naman daw tatama ay wala ring kwenta, kaya napaisip na lagyan na rin ang kanyang agility nang mas bumilis siya. Sinama na nga rin niyang lagyan ang perception at tila may maitutulong din sa kanya. Ngunit pinagpaliban muna ang vitality at intellect since di naman daw siya gumagamit masyado ng magic. Kalaunan ay nagulat na nga ito sa tawag ng kanilang landlord na naniningil ng kanilang upa, since na-confine nga sa ospital itong ating bida. Dahil dito ay agad nang naghanap ng racket itong si Jinwoo, at since tila mas lumakas na nga raw siya ay mas madali na lamang siyang kikita ngayon. Napaisip na nga rin si Jinwoo na magpare-access ng kanyang rangkang at baka tumaas na nga raw ang kanyang rangkang, since mas malaki nga raw ang oportunidad ng isang hunter na makasama sa raid ng mga higher rank gates kapag high rankang hunter ka rin, kasabay na rin ang mas mataas na kikitain since mas mahirap nga ang mga ito. Ngunit sa kabila nito ay mas nang ibabaw ang pag-aalala ni Jinwoo na matuon ang pansin ng mga tao sa kanya, since sobrang rare nga ng isang second awakening, at baka mas maging komplikado pa ang mga bagay-bagay. Maging siya nga raw ay di pa rin maipaliwanag ang mga nangyayari sa kanya, kaya mas mabuting laylo raw muna siya sa ngayon. Kalaunan ay nakahanap naman na ng racket itong si Jinwoo, kung saan sinalubong na nga siya ng isang grupo na pinamumunuan ng nagpakilalang si Hwang Dongso. Agad nakilala naman siya ng isa sa mga kasamahan nito, since kilala nga itong bida natin na pinakamahinang hunter sa buong sangkatauhan. Pagpasensyahan na nga raw ni Jinwoo ang mga papansin niyang tropa, ika na nga lang nitong si Hwang Dong-sok, at huwag daw mag-alala itong binata kahit e-rank pa siya dahil kailangan lang naman nila mapunan ang kota na kailangan sa papasuking raid. Since C-rank dungeon ito ay kakailanganin nga raw nila ng at least 8 tao, kung saan kalahati ay dapat binubuo ng C-rank hunters. Wala raw ibang gagawin si Jinwoo kundi dalhin lamang ang kanilang mga kagamitan at pagkain, wala nga lang daw siyang parte sa mga loot pero babayaran naman ng 2 milyong won. Teka, wala ba tayong healers? Pagtataka na nga ni Jinwoo, ayon naman kay Hwang Dong-sok ay pahirapan ang paghahanap ng healers ngayon, tsaka di raw talaga sila nagsasama ng healers sa kanilang mga raids, na lubos nagbigay pangamba na nga dito kay Jinwoo.
Matapos pirmahan ang kontrata nila kung saan wala nga raw pananagutan ang mga ito kung sakaling may mangyari sa kanila ay dito na nga siya binati ng isa pa sa mga makakasama nila, na nagpakilalang si Eugene Ho, isang D-rank hunter. Poker face na nga lang ang bida natin sa dating ganitong binata, na halatang anak mayaman daw at todo naka-armor pa, with matching pakandat pa kay Jinwoo at huwag daw mag-alala ang ating bida dahil nandirito naman daw siya sa grupo nila. Feeling close na nga si Kuya Rich Kid na kung ano-ano na ang kinkwento kay Jinwoo kahit di naman tinatanong, hanggang sa matigilan na nga sila sa bungad ng Dungeon Gate, at napatanong kay Hwang Dong-sok kung talaga raw bang C-rank lamang ito dahil masyado raw malaki kumpara sa iba. Huwag nga raw silang mag-alala, ika naman ni Hwang Dong-sok dahil dinouble check na ito ng Korean Hunters Association. Kalaunan ay pinasok na nga nila ang nasabing dungeon, kung saan kadiliman na nga ang bumungad sa kanila. Nalubos pinagtaka na nga ng mga ito dahil usually daw ay may mga glowstones man lang ang mga dungeon na tulad nito. Nagtanong na nga itong Rich Kid kay Jinwoo kung ano raw ba ang sinasabi ng mga ito na glowstones, ayon naman kay Jinwoo ay mga bato raw ito na kadalasang makikita sa mga malakwebang dungeon na tulad nito, na siyang pinanggagalingan ng liwanag nito. Mana Stone, Crystal Stone, tas ngayon glowstones naman. Dami namang bato-bato na dapat tandaan, banat na nga ni Jinho sa bida nating napangiti na lang. Teka, may mga ganito ba talagang dungeons Jinwoo, na wala man lang laman o magic beast man lang, tanong na naman nga sa kanya ni Jinho. Ngunit iba naman ang nararamdaman ni Jinwoo hanggang sa kalaunan ay mapagtanto na nga nito, na mga insect-type monsters ang kalaban nila na nagtatago lamang at nag-aabang sa kanila. Natarante na nga ang lahat ng sabihin nito ni Jinwoo. Ito din kasing si Jinwoo sabi ng sabi na papalapit na raw ang nararamdaman niyang mga kalaban, kaya di rin tuloy magkamayaw sa Taranta ang mga tanga, hanggang sa sumigaw na nga itong si Jinwoo na nasa taas ang kanilang mga kalaban. Siyang tunay nga ay sandamakmak na dambuhalang langgam na nga ang lumusab sa kanila, na agad namang binanatan ni Kuya Longhair, sumunod na nga rin ang iba nilang kasamahan na kanya-kanya na ng rat-rat sa mga kalabang ants, habang itong si Jinwoo naman ay stay put nga lang daw at poprotektahan siya nitong bida-bidang Rich Kid, hihi. Lubos na mangha na nga si Jinwoo sa lakas ng bawat isa, lalo na sa koordinasyon ng mga ito sa bawat isa, at kitang-kita raw na talagang matatagal ng magkakasama. Medyo may kabrutalan ang mga galawan na dahil marahil since wala silang healer na isinasama. Ito namang si Jinho okay naman daw, buti okay naman daw yung armor kundi kanina pa kinuha ni Papa God, hihi. Sa kabila nito ay tila may something daw sa mga ito, at tila may masamang kutob si Jinwoo sa mga hunter na ito. Matapos ang labanan ay kanya-kanyang loot na nga ang mga ito, habang si Hwang Dong-sok naman ay nilapitan si Jinwoo at nagpasalamat, pero paano nga raw nalaman ng binata na lulusab mula sa taas ang mga halimaw na langgam? Instinct nga raw sagot naman ni Jinwoo. Eksena na nga si Boy Longhair at sinabing may kakaiba raw sa mga katawan ng mga nakalaban nilang halimaw, kung saan di naman daw gawa ng espada o mahika nila, bagkus ay tila kagat ng isang mas malakas pang halimaw, na tila nagbigay interes na nga dito kay Hwang Dong-sok. Habang nag-uusap ang mga magtotropa ay napatanong naman si Jinwoo kung mamahalin daw ba ang armor at sandata nitong si Jinho. Oo naman itong Rich Kid at bigay pa raw ito sa kanya ng kanyang airpot since first raid niya raw ito. Sabay pa warning na nga ng ating bida na bagamat di raw siya sigurado, ay panatiliin daw nilang mag-ingat. Samantala, di naman nagpahuli sa paabs ni Jinwoo ang guildmaster ng White Tiger Guild na si Baekhyuno na pinakitang binasek lamang ang isang pagkalaki-laking bloke ng semento habang nagte-training. Balik kila Jinwoo naman kung saan pinagpatuloy na nga ng kanilang grupo ang pagbaybay ng nasabing dungeon, kung saan itong si Jinho na nga ang naging kabady-bady ng ating bida sa kanilang paglalakbay, hanggang sa mapadpad na nga usapan nila sa kontrata ni Jinwoo sa nasabing dungeon na medyo too good to be true daw, na mas nagpilala pa nga ng kanyang masamang kutob sa mga ito. Sa unti-unting paglalim nila sa dungeon ay kaliwat ka ng bangkay na nga ng mga dambuhalang langgam ang kanilang nakikita, hanggang sa marating na nga nila ang isang lagusan na puno ng sapot na nangangahulugan raw na malapit na sila sa kuta ng dungeon boss. Magkadelaglag-laglag na nga ang mata ng mga hunter ng isang silid na puno ng mana crystals ang sa kanila ay si Malubong, na marahil halos bilyon daw ang halaga kung susumain nila, na maging kuyang araw nitong si Hwang Dong-sok ay kainggitan sila. Uy, huwag mo banggitin kapatid niya, pagkataranta na nga ng isa sa kanilang mga kasamahan, habang sa isip-isip naman nitong leader ay ang mahigitan lamang ang kanyang nakababatang kapatid,
At gagamitin niya raw ang kayamanang nasa kanyang harapan para mas mapalakas pa ang kanyang strike team. Happy-happy na nga ang lahat at tiba-tiba sila sa hatian, hanggang sa tignan na nga ni Jinho ang kontrata ng ating bida nang malaman ang share nila. Dito na nga niya kinumpronte si Hwang Dong-suk at sinabing bagamat nakasaad sa kontrata na walang share sa battle drops itong si Jinwoo, ay may share naman ito sa mana crystals since di naman daw ito loot mula sa halimaw bagkus ay namimina. Abat syempre, hati-hati tayo lahat dito at walang lamangan, ika na nga lang ng pang-ising-ising si Hwang Dong-suk, ngunit bago nga raw ang lahat at kailangan muna nila asikasuhin ang dungeon boss. Kailangan nga raw nila magawan paraan na mamina muna ang mga mana crystals bago sugpuin ang dungeon boss since ang pagtalo sa dungeon boss nga ay hudyat ng pagsara ng isang gate. Sakto tulog pa naman daw ito kaya chance na nila magmina, sabay tanong sa kasamahan nila kung nasaan ba daw yung pangmina nila. Pang-ising-isi na ngang rason ng isang hunter na di niya raw inakala na maraming mana crystal sa dungeon na ito kaya naiwan niya sa sasakyan nila. Kalaunan ay iminungkahi na nga ni Hwang Dong-suk na maiwan daw muna rito sila Jinwoo at Jinho, at kukunin lang nila ang mga kagamitan na pangmina, na lubos kinabahala na nga ni Jinho at bakit kailangan silang iwan sa kuta ng boss. Huwag kayo mag-alala, tulog naman yan tsaka busog, saglit lang kami promise. Magtiwala kayo, ika na nga ng kadudadad ang hunter. Napaisip na naman nga si Jinwoo at kung talagang matagal nang magkakasama ang mga ito ay bakit hanggang ngayon kinukulang parent sila ng mga kasamahan, at kinailangan pa sila ni Jinho bilang panakip butas sa kota ng mga ito sa miyembro, hanggang sa bigla na nga lang sumabog ang entrance ng dungeon boss na utos na nga nitong pang-ising-ising si Hwang Dong-suk. Dito naging solido na nga ang pagdududa ni Jinwoo at napagkone-konekta na lahat ng kanyang kutob. Sabay pa flashback noong mga panahong kausap nito si Mr. Song, na naikwento sa kanya ang tungkol sa ilang mapagsamantalang hunters, na nanggagamit ng mahihinang tao para pain sa mga kalaban o kaya iiwan na lang ng masolo nila ang mga kayamanan, tila butiki na pinuputol ang buntot sa oras ng sigalot. Hype na yan, papatayin nila tayo para lang sa mana crystals, sorry Jinwoo, kung di ko lang sana binanggit yung sa kontrata mo, pagdadrama na nga ni Jinho sa tabi. Dahil nga sa pagsabog ay nagising na mula sa pagtulog ang dungeon boss, ngunit di tulad ng dati ay pang-ising-isi na nga itong hinarap ng bida nating desididong lumakas, at pupulbusin niya raw ang kalabang kaharap. Bago yan ay pabanat na rin muna lods ng like at subscribe sa inyong harap, hihihi. Kailangan ba talaga iwan pa natin ang mga bobo doon, sa pwede naman sana rekta pinatay na natin sila, ika na nga ni kulot dito sa leader nilang si Hwang Dong-suk. Tanga ka ba, di nagkalintik-lintikan tayo lahat ng dungeon boss na gagamba, madadami pa pati mga mana crystals, gamit din isip minsan kulot, kaya ka tinatawag na salot ribat na nga ni Hwang Dong-suk sa kulot. Wala raw siya paki kung S-rank pa man o E-rank ang mga ito, pag kinain na ang mga ito ng dungeon boss at bumalik na sa pagtulog, ay saka na sila papasok muli para hakutin lahat ng mana crystals sa loob. Dagdag pa nga nito na may mga tunnels daw siyang nakita sa bandang taas ng kuta ng dungeon boss na siya nilang magsisilbing daan mamaya. Grabe boss ang brainy mo talaga, pero paano kung gising peren yung dambuhalang gagamba pagbalik natin, tanong na nga ng isa sa kanila. Di tayo mismo papatay sa gagamba, isa ka pang tanga, magsama kayo ni kulot, ribat na naman nga ni Hwang Dong-suk. Tsaka kung talagang diskumpiyado kayo, at medyo mapatrouble tayo sa dungeon boss, isipin nyo na lang yung armor at sandata nung rich kid kanina, dun palang tiba-tiba na tayo at sigurado milyon-milyon na yun. O siya, Viva Max muna tayo habang naghihintay, ika na nga lang ng pang-ising-isi nilang leader na si Hwang Dong-suk. Samantala, sa loob ng dungeon ay todo-todo na nga ang pagkabahala ni Jinho at malayong matalo raw ni Jinwoo, isang E-rank lamang, ang kalabang dungeon boss na tansya nila ay C-rank monster. Maging ang bida natin ay aminado rin na bagamat na reawaken siya at nag-level up na, ay di pa rin siya ganoon kalakas. At kumpara nga raw sa mga nakalaban niyang halimaw ay mas malayong mas malakas itong dambuhalang gagamba, ngunit sa di niya raw malamang dahilan ay wala siyang maramdamang takot para atrasan ito. Pang-ising-isi na nga itong si Jinwoo at walang ano-anong inatake na nga ang kaharap na kalaban, na lubos kinagulat na nga ni Jinho na sa tabi ay kinakabahan. Sa sunod-sunod na atake ni Jinwoo ay dito na nga niya napansin ang pagkatigas-tigas na exoskeleton ng kalaban, dagdag pa nga raw ang tindi ng lakas ng kaharap nitong gagamba na lubos pinanggangamba na nga ng ating bida, at GG siya kung sakaling matamaan siya ni isa man lang sa mga atake nito.
Pause ang galang mga galawan yan, imposibleng rank hunter lang siya. Ika na nga ng gulat na si Jinho na napapasusmeriasep na lang sa tabi. Hype na yan, huwag mo sabihin peneke niya ang rankang niya. Dagdag pa nga ng lubos na guguluhan nating rich kid, at tinukoy nitong false rankers. Ayon sa mga sabi-sabi ay mga hunters itong kayang pekein at itago ang tunay na taglay nilang lakas, kung saan karamihan ay mga baliw daw na triplang mampatay. Napaluhod na nga lang sa takot itong si Jinho at di kinakayang proseso ang lahat ng kanyang nasasaksihan. Shit, tigas naman ang balat nitong hayop na ito, pagkabwisit na nga ni Jinwoo at di man lang magawang magasgasan ang kalaban, at bad news daw ito dahil paunti-unti nang tumataas ang fatigue niya, kung saan unti-unti na ring magpapabagal sa kanya. Kailangan nga raw niyang mahanap ang weak spot ng dungeon boss nang sa gayon ay umepek na ang paralysis at drain effect ng kanyang dagger na siya lamang tangi niyang nakikitang pag-asa para matalo ang nasabing kalaban. Dadamba pa nga lang si Jinwoo ay may posse club na naman ang dambuhalang kalaban, kung saan nagbuga na nga ito ng asido na di inasahan ng ating bida. Pasneyang yan, malaba tong armor, dumudura pa ng asido, dami pang paa. Si Daniel ata ito nasa kanya na lahat, apwera sa jowa, ayayayay. Anyway lubos na bahala na nga ang ating bida dahil sa kapag mas pinatagal niya pa ang laban, ay siguradong tungits ang aabutin niya kasama si Papa God. Wala nang ang sinayang na oras pa itong si Jinwoo at ibinuhos na lahat ng bilis na kaya niyang ibira, at binanata na nga sa sentido ang kalabang gagamba. Ngunit sa kasamaang palad ay waepekteran ang kanyang plano. Sa kabila nito ay di peren sumuko ang ating bida at binalik-balikan ang kalaban gamit na rin ang pangmalakasan niyang bilis, na lubos pinag-alala na nga ni Jinho sa tabi at siguradong mauubusan daw ng stamina itong ating bida kung patuloy lang sa ganito ang banat nito. Abat ayun na nga at nalintikan na itong si Jinwoo at nas agad na ang kanyang fatigue, kaya nadali na nga ng atake ng gagamba. At nang bibirahan na nga ito ng last hit ng kalaban ay brainy rin ang bida natin na ginamit ang full recovery reward niya sa nakaraang daily quest, sabay wala ng intro pang binanatan sa mata ang kalabang gagamba, nang paulit-ulit ng pagkalupit-lupit, hanggang sa tanging nasabi na lamang ng gagamba ay awit. Nakahinga na nga ng maluwag itong si Jinwoo at buti na nga lang daw at di niya muna kenlim ang reward niya sa daily quest, at habang nilulot ng ating bida ang napatay niyang dungeon boss ay di na nga may pinta ang mukha ni Jinho sa mga nasaksihan. Kalaunan ay lumapit na nga ito sa ating bida na nagpapabida, sabay nag-abot pa nga ng tubig at baka nauuhaw daw itong si Jinwoo na tinawag nitong boss. Relax ka lang dyan boss, ako na bahala magmina ng mga mana crystals, dagdag pa nga ng pab-ibong rich kid sa kanya na lubos pinagtaka na nga ni Jinwoo at ano raw nangyari sa binata. Sa kung saan ay bigla na nga lang lumutang ang nang iwang grupo sa kanila, na kinagulat na nga na buhay pa ang dalawa, at napakahina lang naman daw pala nung dungeon boss at baka obis lang nagagamba kaya malaki. Rekta tinawag na nga ng mga ito si Jinho at pambihira raw ang mga gamit nito, at inakala na nga na ang rich kid ang may gawa nito. Di ba airpat mo si Yu Meiyangon, ang head ng Eugene Construction, tanong na nga ni Hwang Dong-sok sa binata. O ano ngayon, ribat naman nga ni Jinho dito. Ayon kay Hwang Dong-sok ay bibigyan niya raw ng tsansa itong binata, at yun ay kung papatayin nga raw nito ang rank hunter na si Jinwoo. Gets mo na yan ang kana, patayin mo siya, bawas ulo sa atin, bawas hati sa loots, kasabwat ka na namin, chu-chu-cha-cha ewan ko na lang di ka naman siguro tanga, banat na nga sa kanya ni Hwang Dong-sok na tila wala lang ang pagpatay. O kung gusto mo pwede naman both kayo patay, dagdag pa nga nito. At huwag nga raw mag-alala itong si Jinho dahil kung ano man ang mangyari sa loob ng dungeon, ay walang sino man ang makakaalam sa labas. Sa gulat nila ay mas pinili na nga nitong anak mayaman na panigan ang ating bida, na kina Eddie Wow na lamang ni Hwang Dong-sok kaya magdasal na raw itong dalawa kay Papa God. Sa kung saan ay nagulat na nga lang si Jinwoo nang bigla na lamang may lumabas na notification sa kanya, isang urgent quest kung saan pinapapatay sa kanya ang 6 na kalaban na kanilang kaharap. Agad binirahan na nga siya ni Kuya Longhair ng isang pangmalakasang atake, na siya nang ang direktang tumama rito kay Jinwoo. Samantala, singit naman sa eksena itong mga babae hunters na pinag-uusapan ng experiences nila sa kani-kanilang guild, hanggang sa mapunta na nga usapan nila sa nakaraang rank dungeon training sa pangunguna ni Miss Cha. Kung saan pinahirapan daw sila ng isang A-rank beast, ngunit nang hinarap ng araw ito ni Miss Cha ay nagmistulang ewan lamang sila dahil binasek lamang ng nasabing S-rank hunter.
Maging si Kihon daw ay nagulantang sa lakas ng dalaga, na lubos ang pagnanais na maging sunod na strike team captain ng kanilang guild. Well anyway swerte daw nila dahil kabilang sila sa mga bigating guild ng kanilang bansa. Balik kila anak mayaman naman na lubos na nga ang pag-aalala sa ating bida na nakatamba sa tabi, na nagmo-moment na nga at medyo nakalimot daw siya sa sistema ng mundong kanyang kinamulatan. Isang mundong puno ng karahasan, kasinungalingan, at katrayduran. Muli na naman ngang nanimbalik ang mga hugot ni Kuya, hanggang sa todo-tadong galit na naman ang naramdaman nito at kinain na nga ng lahat ng sakit at paghihirap at naipong galit nito sa lahat. Di nga raw nagkataon lang ang gustong ipagawa sa kanya ng misteryosong system, bagkus ay gusto lamang siyang mabuhay at mas lumakas pa. Sige, gusto mo ko lumakas, di sasamantalahin ko na lang ang nais mo. Sa isip-isip na nga lang ng nanggigigil nating bida, na unti-unti na ngang lumapit sa mga tanga. Abat lakas ng apog mo boy ako na bahala sa talk mole na ito guys, ika na nga ni Boy Patilya na nilapitan nitong si Jinwoo, sabay inakbayan at ang dami raw dada ng ating bida, hanggang sa walang ano-ano'y nagulat na nga ang lahat ng tila butter lang na pinugutan nito ang mayabang na Boy Patilya. Sa loob-loob ni Jinwoo ay nababahala rin ito, dahil unang beses nga nitong nakapatay ng kapwa-tao. Ngunit bukod sa wala siyang choice dahil ayon sa quest ay titigil na lamang ang puso niya kapag di niya nagawa ang quest, ay ito lang daw tanging paraan para siya ay lumakas at makasurvive. Sabay-sabay na nga siyang nilabanan ng mga nagulantang na kalaban, ngunit walang laban sa bilis ni Jinwoo, hanggang sa isa-isa na nga niyang pinatumba ng walang pag-aalinlangan, di na naman nga makapaniwala sa tabi itong si Jinho sa pinapamalas na lakas ng ating bida, at tila mas lumakas pa nga raw si Jinwoo kumpara kanina na kalaban nito ang dungeon boss. Maging si Hwang Dong-suk ay di na nga may pinta ang mukha sa takot at dito napagtanto na si Jinwoo ang nakatalo sa dungeon boss kanina at tinatago nga lang daw nito ang tunay nitong lakas. Hype ka, huwag mo ako minamaliit, banat na nga sa kanya ng nagmala Super Saiyan na kalaban, at iniisip na malakas man daw itong si Jinwoo, ay sigurado raw siyang di nasagad ang lakas nito dahil sa mga pinagdaanang laban. Buong yabang na nga nitong dinambahan ang ating bida, ngunit nagulantang nang mag-slow-mo ang poging binata sa kanyang harap, sabay binasek na nga siya at sinalansang sa sahig. Sas Mariasep anong nangyari, sa isip-isip na nga lang ng kalaban, at paanong naging e-rank daw ang buwisit na binatang ito. Wait, wag mo ko tsugiin, pakiusap na nga sa kanya ni Hwang Dong-suk. Maawa ka, bahay, lupa, pangkabuhayan showcase, mamili ka, ako bahala huwag mo lang ako patayin, lubos pagmamakaawa na nga sa kanya nitong tarantado. Abat ang kapal daw ng mukha nitong si Hwang Dong-suk na hingan siya ng awa pagkatapos siyang gigil na gigil nitong gustong patayin ng 3 beses na kina-sorry na nga ng lubos na tatarantang kalaban. Napamura na nga sa galit ang tanga nang ibalik dito ni Jinwoo ang sinabi nito na lahat naman ng mangyayari sa loob ng dungeon ay walang makakaalam. Sabay wala na ngang patumpik-tumpik na pinadala na ito kay Papa God at doon na lang daw magdadadada. Nasuka na nga lang si Jinho sa mga nasaksihan habang ang dungeon naman ay nagsimula ng gumuho dahil patay na nga ang dungeon boss kanina pa. Pakalabas ay kamo at ulo na nga lang si Ate Labo, at nalalabuan sa statement ng dalawa ukol sa mga nangyari sa loob ng dungeon, kung saan sila pa talagang mga low-level hunters ang natira at tanging mga nakasurvive. Abat ang tindi nga raw ng kagamitan nitong si Jinho na pinuri ng dalaga dahil bukod sa mamahalin ay latest pa na sandata, at dito inasyam na nga na si Jinho ang nakipaglaban sa lahat habang prinatektahan nga raw ang hamak na e-rank nating bida, habang itong si Jinwoo naman ay tahimik lamang na tinitignan ang rewards niya, at panibagong skill na nakuha nito na murderous intent, na nagde-debuff ng kalaban. Sa mga panibagong viewers dyan baka naman, like at subscribe nyo po sapat na, hihihi. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po, mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.